Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ako na i-share sa inyo about ito sa latest update na pahayag ni Pastor Kibuloy o tinatawag na Lolo Kibuloy. Ang masyadong assuming na siya daw ay adopted son. Tungkol po ito sa unang pandinig na ipinatawag ang kanyang broadcasting na si Ka Eric ho mga ka-action. About po ito sa problema na paratang ni Ka Eric sa kamera sa nasabing 1.8 billion pesos ho mga ka-action. Bago ho tayo magtuloy-tuloy at bago natin sunggaban ang sinasabi ni Kibuloy na freedom of express, panuorin muna natin at pakinggan ang nasabing video. Well, God have mercy upon the Philippines. May it go well, and everybody finds enlightenment, and that the freedom of expression and the press will not be muzzled, and we hope that they can see the contribution of SMNI to society, which is our intention for nation building. Ito ang naging tugon ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa naging pagdinig ng House Committee in Legislative Franchises sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa isang panayam ay nilinaw ni Pastor Apollo na hindi intensyon ng SMNI na manira. Sa halip ay binigyang diin muli ng butihing pastor na ang SMNI ay para lamang sa nation building. We do not intend to destroy anyone. We practice good, ethical, and critical journalism because that is the role of media. And that is also the essence of democracy. The aim of SMNI is it's not to tarnish, it is not to destroy, but we are for nation building. And we are strengthening the republic by being the mouthpiece of the people who have been aggrieved by the abuses of the NPA. Samantala, natuwa at nagpasalamat naman si Pastor Apollo sa mga taga-suporta ng SMNI sa buong mundo. Well, we received comments from around the world. There is no negative comments about us. They are all with us. They sympathize with SMNI. They sympathize with our cause. And that is what give me the energy and the joy to know that the people are with SMNI. Thank you for the supporters that I've received all over the country and all over the world for SMNI. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang bagong latest update ni Kibuloy. Diba? Ang dami niyan sinabi. Pero sa dami mong sinabi, Pastor Kibuloy, doon lang ho ako magko-comment sa freedom of express na sinasabi mo. Tama po kayo. Lahat tayo, kahit sino, may freedom of express tayo at pwede nating gagamitin yan. Pero ang tanong, paano po ito maihandle ang nasabing freedom of express? Kung sa Tagalog pa, malayang magpahayag o kalayaang pagpapahayag. O, diba? Okay, ang ugat nito kung bakit sila napatawag ang kanilang mga broadcasting sa Congress. Dahil nga po ito sa paratang ni Ka Eric, na alam ho naman natin ito si Ka Eric, na siya ay nasa practice media man pa lang. About ito sa 1.8
billion pesos na pinaratang niya sa isang congressman ng Quezon Province, correct me if I'm wrong, na si Suarez. Noong unang pandinig pa lang, ang sabi niya doon, may dalawa siyang informant or source. Pero hindi siya pinilit para sabihin kung sino-sino ang dalawang informant niya. Totoo po yun. Para na rin sa seguridad ng inyong dalawang informant. Pero ang sabi niya, ang isa unknown. Ang isa kilalang kilala niya. Ibig sabihin ng unknown, hindi niya kilala ang isa. Okay. Ito, Pastor Kibuloy. Ano ba ang responsibilidad ng inyong broadcasting? Di ba bilang broadcasting si Ka Eric, even public na nakareceive siya ng information, even confidential siya na nakareceive ng information, di ba bago niya i-aire ang nasabing information, kailangan munang suriin ng mabuti kung totoo ba o may katotohanan ba ang nasabing informasyon? Because you know why? Dahil ito sa pag-aire niya is repetition ito sa all Filipino peoples. Aside from all Filipino peoples, all over the world ang makakapanood o makakarinig. Di ba? Sa aire na yan, sa pag-aire na yan, na paratang niya sa isang congressman, kung hindi niya kaya patunayan, sino ang masisira ang kredibilidad? Si Ka Eric ba? Si congressman ba? 100% kapag hindi totoo ang nasabing ikinalat niya na informasyon, ang masisira ang kredibilidad ay si congressman. Di ba? So naiintindihan mo na, Pastor Kibuloy, kung anong ibig sabihin o paano gamitin ang salitang freedom of express? Di ba? Dapat bilang broadcasting si Ka Eric, mag-ingat siya sa kanyang pananalita. Dapat suriin ng mabuti kung yung balita na yun ay katotohanan. Dahil kapag hindi ho yung katotohanan, lalabas po sa maraming Pilipino na isang kasinungalingan. At maraming mapapaniwala kapag ito ay hindi maungkat o hindi maimbestigahan. Di ba? Kredibilidad ng tao ang sisirain ng inyong broadcasting kapag hindi totoo ang nasabing paratang. Di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping Nog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.